Mga master, sa gagawin na comparative assessment ng mga aplikante to the positions of Teacher 2 hanggang sa Teacher 7 at hanggang sa Master Teacher 5 ay ito po no, mayroon pong 6 na criteria na siya pong mayroon pong iba't ibang points, no? May puntos po ang mga ito para po sa comparative assessment. Ang education ay mayroon pong maximum na 10 points, training 10, experience 10, performance 30. Napakalaki po ng performance. PPST, classroom observation, ito po yung classroom observable indicators 25, at ang non-classroom observable indicators ay 15 naman. Para po daw ito sa portfolio annotations and sa BEI, or ito pong BEI. So, yung education, nandoon po no, kung nag-exceed sa minimum qualification requirements, may rubrics po yun. May iba't iba pong points, depende po sa kung ano yung level ng education ng isang applicant compared doon sa level ng education na minimum requirement. Dito po sa learning and development or teaching or training. So, ito din po ay basis, 10 points din po yun. So, ang mga ito ay siya pong pagbabasihan sa pagdetermine ng points ng iba't ibang qualified applicants sa mga posisyon na available. No? So, dito po yung inyo pong Human Resource Management na Personal Selection Board, ito pong mga criteria na ito ang kanila pong basis sa pagdetermine ng inyo po magiging puntos. Of course, yun pong comparative assessment na yun ay doon po ang magiging basihan ng pagra-rank po sa mga applicants. So, ganun po ang mangyayari dito po sa Teacher 2 hanggang sa Teacher 7 and up to Master Teacher 5. So, huwag kalimutan na ang proseso po ay magsisimula pa rin doon sa pag-publish ng vacant positions, vacant items na siya pong a-applyan ng mga interested na mga applicants para po sa iba't ibang posisyon. Tapos, i-determine po kung sila ba ay qualified, umabot sa minimum qualification standards at doon po sa performance requirements. Kung pasok sila doon, then dito na po sa comparative assessment. Kung hindi po sila pasok sa minimum requirements at sa performance requirements, ay automatic disqualified, hindi na po magkakaroon ng ranking no, dito po sa 6 na criteria na ito. So, yung mga qualified lamang ang papasok po dito, and to be determined yung kanila pong score base po sa kanila pong mga nakasubmit na pertinent papers. So, yun po ang basis. So, it's all about ano pa rin po, no? Performance ng bawat isa. Malaking bagay po yun, at doon po sa atin pong nakasubmit, no, sa ating pag-apply, doon po nakabase yung magiging score po natin. So, yung mga nagpatuloy sa kanila pong masteral at sa kanila pong mga nagpatuloy sa doctoral po, no, malaking advantage pa rin po sa kanila, dahil kung ang kanila pong a-applyan ay medyo mababa yung minimum requirements, tapos sila ay nakagraduate na, doon po nakabase yung kanila pong magiging puntos pagdating po sa education. Malaking bagay naman po yung 10 points sa education. So, ganun po. Hopefully ay mabasa po ninyo ang DO20 Series of 2024, na sa ganun po ay mayroon tayong kahit kaunti lamang na background as to the requirements and process pagdating po sa appointment at ng mga teachers in higher position from Teacher 2 until Teacher 7. So, download nyo lamang po. Available po ito sa website ng Department of Education, ang DepEd Order number 20 Series of 2024.